The videos on this channel are purely fictional and do not depict real events, especially the characters mentioned here. If you are currently watching this, do not forget to press the subscribe button and hit the notification bell if you don't want to be visited by malicious entities and wandering spirits that you might encounter here. Be thrilled and scared. Sa gitna ng luntiang palayan at matataas na puno ng niyog, nagkukubli ang nayo ng San Isidro sa probinsya ng Iloilo. Ang hangin ay nagdadala ng amoy ng sariwang lupa at namumulaklak na sampagita, ngunit sa ilalim ng kaaya-ayang tanawin, nagkukubli ang isang madilim na lihim. Sa loob ng payapang komunidad na ito, naninirahan ang isang matandang aswang na kilala sa pangalang Aling Marta, isang alamat na nagdudulot ng takot sa mga puso ng mga tao. Si Aling Marta ay isang matandang babae na may matitingkad na mga mata na nagniningning sa dilim at isang mapang-akit na ngiti na nagtatago ng isang malalim na kasamaan. Sa araw, siya ay isang simpleng matanda, naglalakad-lakad sa nayon, nagkukwentuhan sa mga kapitbahay, at nag-aalok ng mga halamang gamot para sa mga karamdaman. Ang kanyang mga kamay, na nagmumukhang payapa at maamo, ay may kakayahang magpagaling at magdulot ng sakit. Ngunit sa pagdating ng gabi, nagbabago ang kanyang anyo. Ang kanyang balat ay nagiging kulay abo at tuyo, ang kanyang mga daliri ay nagiging matatalim na kuko, at ang kanyang bibig ay nagbubukas upang ipakita ang mga pangil na nagniningning sa dilim. Ang kanyang mga mata, na dati ay naglalabas ng kabaitan, ay nagiging mga pulang bituin na nagniningning ng isang nakakatakot na liwanag. At sa kanyang likod, lumalabas ang mga pakpak na nakakapagpalipad sa kanya sa gabi, nagdadala ng takot sa mga puso ng mga tao. Ang kanyang mga biktima ay karaniwang mga hayop, ngunit hindi niya rin kinatatakutan ang pag-atake sa mga tao. Ang kanyang mga gawa ay nagdulot ng takot at pag-aalala sa mga tao ng San Isidro. Ang mga bata ay pinagbabawalan na lumabas sa gabi, at ang mga matatanda ay nag-iingat sa kanilang mga tahanan, nag-iiwan ng mga ilaw na nakasindi at mga dasal na bumubulong sa hangin. Ang mga kwento tungkol sa kanyang mga gawa ay nagkukwento ng mga bulong at takot sa mga puso ng mga tao, na nagpapalaganap ng isang kapaligiran ng takot at kawalan ng katiyakan. Sa loob ng maraming taon, ang mga tao ng San Isidro ay nagtiis sa presensya ni Aling Marta, nagdadasal na hindi sila maging kanyang susunod na biktima. Ngunit ang kanyang mga gawa ay nagiging mas madalas at mas marahas, at ang takot sa kanyang pangalan ay nagsimulang mag-ugat sa kanilang mga kaluluwa. Ang mga tao ay nagsimulang mawalan ng pag-asa, na nagtatanong kung kailan matatapos ang kanilang pagdurusa. Ngunit sa loob ng maraming taon, may isa pang aswang na nagkukubli sa mga anino ng San Isidro. Siya ay isang batang aswang, isang lalaking nagngangalang Ramon. Si Ramon ay naiiba kay Aling Marta. Siya ay mas malakas at mas mabilis, at ang kanyang mga gawa ay mas marahas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang malamig na liwanag, at ang kanyang mga pangil ay mas matatalim. Siya ay isang bagong henerasyon ng aswang, na naghahanap ng kapangyarihan at paghihiganti. Isang gabi, nagkita ang dalawang aswang sa gubat sa labas ng nayon. Si Aling Marta ay naghahanap ng biktima. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang mapang-akit na liwanag habang siya ay naglalakad sa mga anino. Si Ramon ay naghahanap ng paghihiganti,
Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang malamig na apoy habang siya ay naghahanap ng kanyang susunod na biktima. Matagal nang naririnig ni Ramon ang mga kwento tungkol sa mga gawa ni Aling Marta, at nagalit siya sa kanyang kalupitan. Ang kanyang puso ay puno ng isang nag-aalab na puot, isang pagnanais na tapusin ang kanyang pagdurusa. Aling Marta, sabi ni Ramon, ang kanyang boses ay malamig at mapanganib, matagal na kitang hinahanap. Ramon, sagot ni Aling Marta, ang kanyang ngiti ay nagiging mas mapanganib. Ano ang iyong ginagawa dito? Narito ako para tapusin ka, sabi ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang nakakatakot na liwanag. Nagsimula ang isang mabangis na labanan sa pagitan ng dalawang aswang. Ang gubat ay nag-ingay ng kanilang mga sigaw at ang tunog ng kanilang mga pakpak na lumilipad sa hangin. Ang mga puno ay nanginginig sa takot, at ang mga hayop ay nagtatago sa kanilang mga lungga. Si Aling Marta ay matanda na, ngunit siya ay may karanasan at puso. Ang kanyang mga pag-atake ay mabilis at nakamamatay, at ang kanyang mga kuko ay nag-iiwan ng mga malalim na sugat sa katawan ni Ramon. Si Ramon ay mas malakas, ngunit siya ay mas bata at walang karanasan. Ang kanyang mga pag-atake ay mas marahas, ngunit hindi siya kasing puso ni Aling Marta. Ang labanan ay nagpatuloy ng ilang oras, ang dalawang aswang ay naglalaban ng kanilang mga kapangyarihan at kanilang mga kaluluwa. Ang hangin ay nagiging mas malamig, at ang mga anino ay nagiging mas makapal. Ang gubat ay nagiging isang lugar ng takot at karahasan. Sa huli, si Ramon ay nagtagumpay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang mas malakas na liwanag, at ang kanyang mga pangil ay mas matatalim. Pinahirapan niya si Aling Marta, ang kanyang mga pag-atake ay nagiging mas mabilis at mas marahas. Ang kanyang mga kuko ay nag-iiwan ng mga malalim na sugat sa katawan ni Aling Marta, at ang kanyang mga pangil ay nagdudurog sa kanyang laman. Ang katawan ni Aling Marta ay nahulog sa lupa, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang nakakatakot na liwanag bago tuluyang namatay. Sa pagkamatay ni Aling Marta, nagkaroon ng katahimikan sa gubat. Ang mga puno ay nanginginig pa rin sa takot, at ang mga hayop ay nagtatago pa rin sa kanilang mga lungga. Si Ramon ay nakatayo sa tabi ng bangkay ni Aling Marta, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at paghihiganti. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, at ang kanyang dibdib ay mabilis na tumitibok. Ang kanyang puso ay puno ng isang kakaibang pakiramdam, isang pakiramdam ng kalungkutan at pagsisisi. Alam ni Ramon na ang kanyang gawa ay nagdulot ng kapayapaan sa nayon ng San Isidro. Ang takot na nagtutugli sa kanilang mga puso ay nawala. Mula noon, naglakad-lakad si Ramon sa mga anino ng San Isidro, isang nakakatakot na nilalang na naghahanap ng katubusan para sa kanyang mga kasalanan. Ang kanyang paghihiganti ay nagdulot ng kapayapaan, ngunit ito rin ay nagdulot ng isang walang hanggang sakit sa kanyang kaluluwa. Ang kwento ni Aling Marta at Ramon ay isang kwento tungkol sa takot, paghihiganti, at ang madilim na bahagi ng kaluluwa ng tao. Ito ay isang kwento na nagpapaalala sa atin na ang kasamaan ay maaaring magmula sa kahit saan, at na ang paghihiganti ay maaaring magdulot ng mas maraming sakit kaysa sa katuparan nito.